Good morning, New Life Community Church. Umapad Community Gospel Church ug Corba Lighthouse Fellowship. Karong adlaw ang atong topic, another prophecy regarding the birth of Christ. Natong unang Domingo, pizza size, ang atong topic is the prophesied names of the Savior or of the Messiah. Maugikan sa Isaiah 9:6. Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Pagka ikaduhang Domingo sa Pizza 13, ang ato na po is the prophesied birthplace sa Micah 5:2. So na-identify na daan 700 years before natao si Jesus Christ nga ang iyang birthplace is Bethlehem. Karong adlaw, Pizza 20 sa Disyembre, ang ato po nga topic is the prophesied birthday presents sa Psalm 72:10-11. So wala pa matao ang atong Ginoo several years before or even centuries, wala nahibaw-an na nga dunay mga tao nga mohatag kaniya og gasa. So akong basahon ang Psalm 72 verse 10-11. May the king of Tarshish and of the coastlands render him tribute. May the kings of Sheba and Seba bring gifts. May all kings fall down before him, and nations serve him. So this is from the book of Psalms, chapter 72. Kung imong paklion ay mong Biblia, no? Ako'y Biblia dire. Tunga-tunga sa Biblia, usually Old and New Testament, is the book of Psalms. So, the book of Psalms speaks about the heart. Ang Proverbs speaks about the mind. Ang Ecclesiastes about your will. So, this is now the book about the heart of God that speaks towards the hearts of men. So it was already prophesied na ang kings of Sheba and Seba will present to him gifts. And then sa verse 11, may all the kings fall down before him. Now, asa man ni dapita ang Sheba? So, ang atong mga Bible scholars nagaingon diri sa Wikipedia nga dunay duha ka possible location. Southern Arabia, unya doon na po'y naka-identify sa Ethiopia. So katong panahon ni Solomon, ang Queen of Sheba nagdala usab og daghang mga gasa para ni Solomon. So ang ato ana unsa may significance sa gasa? Christmas karon, dili ba kita dunay ihatag sa atong mga kinugos, sa atong mga minahal sa kinabuhi. Ngayon, maghinatagay kita kung Pasko kay nagtuiba ka na sa atong gugma. Sa kanta ni Michael Jackson, Give Love on Christmas Day. Biblical ba na nga mohatag ka lang og gugma sa panahon sa Disyembre 25 para kanato nga mga Kristohanon, dili kana biblical. Because the real meaning of Christmas, o sa kanta pa na sa Reconef, which is doon na po'y biblical backup, is the giving of love every day. Kung ikaw maghatag sa imong gugma Enero 1 hangtod Disyembre 31, kada adlaw sa tuig, 365 days in a year, nagaselebrar ikaw og Pasko. That's your full holiday season. It's the holiday year. Kay nga naman, kada adlaw ka nagtamod sa giingon Hesukristo,
Love thy neighbor. Love your fellow man. Unya, ang atong paghatag, dili lang limitado sa kwarta. Dili limitado sa maghatag kag Christmas card, maghatag kag pinutos, maghatag kag pagkaon. Pwede ka makahatag og pag-ampo, pwede ka makahatag og blessing, pwede ka makahatag og pagdasig, pwede ka maghatag og pagpasalamat, pwede ka mahatag og pagdaig or encouragement. Tanan nga imong mahatag tungod kay nahigugma ka anang tawhana, mao kanay kahulugan sa Pasko. Ug atong tan-awon ang account sa Matthew chapter 2. Mao kini fulfillment niining propesya sa Psalm chapter 72 verse 10 and 11, that me the kings of Sheba and Seba will present you. The kings of Sheba and Seba will give you gifts. Sa Matthew chapter 2 verse 11. When they were in the house, sa balay na to nila, wala na to sa pasungan, wala na to sa manger. Ang mga magi from the east, nakita nila sa ang bata nga si Jesus. And then, they worship Him. Walay apil ang papa o mama. They were guided by the stars. No? Usa ka star ay dili stars. Gigiyahan sila padung sa Bethlehem. Gikan sila sa Iraq. Unya pag abot nila sa balay, they worship Him. Again, ang naa sa New International Version o sa King James Version, they worship Him. Usaray ilang worship why labot ang papa o mama. And then they open their treasured box. Doon na sila'y kaban. And they presented to Him gifts of gold and frankincense and myrrh. Tulo ka mga gasa. Unsa may significance aning gasa ni ilang gihatag? Kay mao kini ang tulo ka mga offices niining bata nga natawo. Bata nga naa na karon sa ilang balay pag-abot sa mga magi. Na unsa man puto mga magi? Mga hari ba gito sila? They were both priests and scientists. They were studying the stars, the constellations. They were scientists. Although ang uban miingon nga they were astrologers. Kahibaw sila kung sa mga Leo, Virgo, Capricorn, mga Libra. But they were studying the formation of the sun and the moon and the stars. But there was one great light brighter than the sun nga maoy nagiya nila. And that same bright light nga brighter than the noonday sun. Laliman ka ana. Doon na sun, udtong tutok kuno. Doon na pagyulaing kahayag nga mas hayag pa ka sa udtong tutok nga adlaw asa kakita anang kahayaga. Ako sa akong edad nga 50 city wa pa jud ko kakita anang klase sa kahayag. Ini kabuntag idigmata nato makita kung doon na pa usa ka star diha. Hayag na ang adlaw. Unya na pagyapi usa ka star mao na nga Venus. Kay ang Venus kuno is mo shine pag siya ang reflection sa sun mo makita nato diri sa earth. Pero kining ingon nga doon na pay mas kahayag nga mas silaw pa kaysa udtong tutok, no? Ang adlaw nas tungod nimo masilaw ka na kay pinakaduol na nimo ang buntag alas 12. May nang alas 3 sa hapon, alas 5 kay distansya ng adlaw so di na kayo suwaw. Pero kanang udtong tutok nya mohangad ka. Pero doon na pagyud kahayag nga mas hayag pagyud nga mao nay nagiya sa mga magi padung sa balay diin si Jesucristo ug iyang pamilya nagpuyo. It was the same light nga nagpakita ni San Pablo Apostol sa diha miadto siya sa Damascus pagluto sa mga Kristohanon. Unya niadtong udto nakakita siya very bright light nga siya mismo nahulog sa tungod sa tumang kasilaw. Ang iyang kabayo pod nakurat. So it was the same light nga si Jesucristo nagtawag ni Pablo nga ikaw mahimong apostol ngadto sa mga hintil. Kay kadtong light nga nagiya sa mga magi dili kadto kumita, no?
Kay ang tiil sa komita magdagan. Pero katong light kanunay stationary niya aning balaya mauni. Dili mo dagan. So dili ta kanang atong mga kuan sa bilin sa Christmas na ay komita, it's not a comet. It was the supernatural light nga nagiyag yung permanente nakatungtong diha midanag anang balaya aron makit-an nila si Jesus Christ. Nya balik na ta sa gifts. Gold means that Jesus Christ is king. Ilang panahon o kanang mga tribo sa lain-laing lugar sa kalibutan, ang king ra gyud may naay pulsiras nga bulawan, corona nga bulawan, karyos nga bulawan, kay all gold belongs to the king. Bisan sa amo sa mining law, no? Tanan nga mga bulawan makuha sa Pilipinas kinahanglan ihatod sa Central Bank of the Philippines. They are not supposed to be owned by the Filipino privately. It should be owned by the Republic of the Philippines. Kay mao kanay support sa atong monetary nga currency. Maghatag ka dito gold, nya mag-distribute dayon ta og himo dayon ang Central Bank og mga papel pang-distribute sa mga Pilipino. Kay natuon at actual gold mao ilang gamiton, magpalit ka kabug-at tanang gold magdadata. Munang mag-deposit og mga gold ang Central Bank, unya kining mga papel they are being represented by that gold nga naa diha. So sa ang tanan nga gold should go to the king. Dili makakib sa kinsa makaangkon og gold. Because he is a king, he deserve a gift of gold. Now kining frankincense unsa man pud ni? It's because another office of that baby nga ning dako na, siguro 4 years old na pag-abot sa mga Magi, he is another office, he is a priest. Og arita sa Book of Revelation, ang insinso misaka sa langit nagarepresent sa mga pag-ampo sa mga santos. Unya kanang pare ang iya yung main job because he is the mediator between God and man. The priest, mabutang gitawag og priest, kaya naman pray. Pare, pag-ampo, no? Rhyme ra na. The priest's main objective is to pray, intercede. Kay he represent God before men and he represents men before God. Siya mao'y mediator. And this Jesus Christ that was born in Bethlehem is the official, anointed, the chosen mediator between the holy, holy, holy God and sinful, wicked men. Mao na nga, he is a priest, symbolized by that incense. Ikatulo nga gift, myrrh. That means he is a prophet. Sa diha nga si Jesus Christ miadto sa Mount of Transfiguration, unya miingon dayon ang dunay cloud, unya si Jesus Christ usab miamag siya ang iyang divinity, nakita nila ni James, Peter, John. Unya dunay dayoy voice, "This is my son in whom I am well pleased." Paminaw kaniya. Listen to him. Unya pag naog nila dito sa bukid, mga tulos Jerusalem, ingon Jesus Christ, "Ako pagapatyon. O sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako." No? Kay bawo na siya sa future. He knows that he will rise again from the dead after 3 days. He is a prophet. He knows what will happen next. He knows the future. Kahibaw siya unsay mahitabo kung kanus kining coronavirus mawala sa kalibutan. Karon daghan pay coronavirus naglupad-lupad. England, Norway, Germany, Japan, Canada, tanan nga mga cold countries lockdown kay nanaghan ang coronavirus. Bisan pag way coronavirus, ting flu season karon kay winter. Ang akong amiga sa Germany, nag-istorya mi gabi gitawagan ko niya. So okay, ang Australia ug New Zealand kay summer man sa ila, pero sila gyud dito sa northern temperate countries, lockdown sila kay ning daghan ang coronavirus. Ang Ginoo ra maoy makatag-an kanus amang gyud ni mahunong kining paghasi sa coronavirus sa tibuok kalibutan. Because he is a prophet. Unya nganong merman kay si Las Maria Magdalena on that one Sunday morning nagdala-dala og myrrh kay ilang ipreserbar ang lawas ni Jesus Christ, pero nagpakita ang anghel kinsay inyong gipangita, wala na siya dinhi kay nabanhaw siya, sumala sa iyang gisulti.
Because Jesus Christ is a prophet, tanang mugawas sa iyang baba nga mga pulong matuman gayod kana. Siya ray musaad nga malauman. Ug dili kita makasaad sa atong senador, congressman, mayor, presidente, mga commander sa kanang armed forces, commander sa Coast Guard, unsa pa na sila, komodor, unsa pa na mga ranggo. Si Hesukristo na ganing musaad, malauman, ug maatong mapaabot nga matuman gayod ang iyang gipanulti. Kay siya lamang ang Dios, siya'y makatuman sa iyang mga saad. Karang mga pasalig sa tao nga tagaan ti kag trabaho, i-promote ka, tagaan ti kag mga panginabuhi, mga kasayon sa imong kinabuhi nga mo asinso ka, dili ka na malauman. Si Hesukristo lamang ang musulti nga matuman ang iyang gipanulti. Kay siya propeta. Ug dili matuman ang iyang gipanulti, mini siya nga propeta. Pero nagatuo kita nga si Hesukristo hari, pare, o propeta. Mga igsoon, tungod kay si Kristo hari, kinahanglan siya may mumando sa atong kinabuhi. Ug tungod kay si Hesukristo pare, dili kita mahadlok ning panahon sa coronavirus. Dunay tao maning namatay na, naka-experience nagkamatayon kita buhi pata. Although na ako mga classmate nga natakdan og corona og namatay. Usa na abogada pag ito sa Manila, namatay sa coronavirus. Pero si Hesukristo kanunay nagaampo na asya karon sa tuong kamot sa Dios ang Amahan ug naga-intercede, nagapangaliyo po kanako ug kanimo mga igsoon, angay kitang madasig ug magmaya ug magmalipayon ni ining panahon sa Pasko, bisan og i-quarantine kita, bisan og i-lockdown pang Cebu City kay mosmi kuana po tungod aning kanang isa digalyo kuno nagpa-expect nga mo taas na po ang infeksyon kay naama kuno yung mga misa magkundok-kundok, no? Unya kay si Hesukristo usa ka propeta, tanan nga mga haka-haka kung matapos na ba ang kalibutan nya mo ato dayon ka maminaw dayon ka sa YouTube, mao man ni giingon ni Nostradamus, mao man ni giingon ni kinsa pa ni nga mga prophet from Africa, prophet sa sa India ug unsa pa sa Amerika po naapoy dahil nga itawag og prophet sa kanang sanang salida ni Sid Ruth nga the supernatural, bisa kinsa lang na imanggis nga mo declare nga prophet. Usa ra gyud ang atong malauman, ang gipanulti gikan sa Genesis nga to Revelation nga mao kanay pulong sa Dios, og si Hesukristo maoy pulong nga nahimo nga tao. He is the Word made flesh. In the beginning was the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. Nahimo siyang tao and live with us. Mao nang magsaulog kita nining panahon sa Christmas. With or without Noche Buena, Christmas lights, Christmas candle, Christmas bonus, Christmas decorations, si Kristo lamang ang essential element sa Christmas. Without Jesus Christ, no? Walay Christmas nga mahitabo. Christ mas. Wala si Christ na ay Christmas. He is the only reason for the season. Without Christ, there will be no Christmas. Mag-ampo kita. Ginong Aman, salamat kayo ninhi gayon nga kami nakasabot nga ang imong pag-ani sa kalibutan mga usa ka dakong gasa. Ang hari sa Sheba o sa Siba, mga hari sa Arabia, naghatag kanimo og bulawan, insenso ug mera. Amo usang gihatag kanimo Lord ang among tagsa-tagsa ka kinabuhi karon. Nga ikaw na tao sa Bethlehem, nagsaulog kami sa kasumaran sa imong pagkatao sa Bethlehem. Hinaot unta nga mataw ka sa among kasing-kasing. Ug kami nga gipuy-an na sa imong espiritu sa tagpila na katuig, ang uban siyo 20 katuig, 30, 70 katuig. Nag-ampo usab kami sa ubang mga tawo na wa pa gid mataw ang bata nga si Hesukristo, nga unta mataw pud sila si Hesukristo sa ilang kasing-kasing niining panahon sa Pasko. Aron no sa ulog sila sa Pasko, kuyog ni Kristo.
kay daghang mga tao sa tibuok kalibutan nagsigig celebrate pero walay Kristo sa kasing-kasing. Sayang ang tanang gasto, sayang ang tanang events o mga aktibidades na miss gihapon nila ang Pasko. Because the reason of the season is only Jesus Christ. Without Christ, there will be no Christmas. Hinaot unta Lord nga kami magasaulog kami o Christ-centered Christmas and the Spirit-filled New Year 2021. Nag-ampo kami sa ngalan ni Jesucristo nga among hari, pari o propeta. Amen.